Okay, good morning everyone. Sa araw na ito ating pag-uusapan ang Science 10. Ang Module 1, Week 2. At ang lesson natin ngayon ay ang tungkol sa mga plates. Plates on the move. Makikita yon sa page 1 ng ating module. So, sa pag-uusapan natin ngayon, yung introduction. No? Introduction about our topic, which plates, how they move. Ano yung iba't ibang klase ng movement ng mga plates? Ano ba yung plates? Ano ba yung plate boundary? So dito sa introduction, ipapaliwanag ko ang tungkol diyan. So sana sa pag-aaral natin ay hawak ninyo ang inyong mga module para po kayo ay makasunod sa ating pag-uusapan. So sinasabi that the crust of the earth is like a giant shell. Yes, isa itong para siyang giant shell, higanting shell, pero hindi siyang nag-iisang shell. Actually, ang earth ay binubuo siya ng iba't ibang mga shell. So hindi lang siya isa, kung hindi iba't ibang mga shell na tinatawag nating mga plates. At ang ating planet Earth ay binubuo siya ng mga tatlong division. Okay? Meron siyang tinatawag na crust na tinatawag nating lithosphere, meron siyang mantle at meron siyang core. Actually, ang core ngayon ay nahati sa dalawa, the outer core and the inner core. Pero normally, ang tawag natin dyan, ayan ay mga division of the internal structure of the earth. Commonly, ang tawag natin ay crust, pero ito rin tinatawag nating lithosphere. Now, itong lithosphere, ito ay binubuo siya ng crust at saka yung upper part ng mantle. Okay? So kanina sinasabi ko na isa itong binubuo siya ng iba't ibang mga tinatawag nating mga large pieces of shell. Na ang tawag natin ay mga plates. Okay? At itong mga plates na ito ay gumagalaw. Because ang planet Earth natin ay isa siyang active planet. Okay? Two plates meet at plate boundary. So kung ang planet Earth ay binubuo siya ng iba't ibang mga plates, ang mga plates na yan ay meron siyang boundary. Ang tawag doon ay plate boundary. Kung titingnan ninyo yung globe, okay, yung globo, makikita mo siya sa mga bitak-bitak na yan. At yung mga bitak-bitak na nakikita nating malaki yun ay tinatawag nating mga boundary. At plate boundary. Okay? So hindi siya buo, hindi siya smooth. Okay? A plate boundary is the region where plates meet. Okay. The Earth's crust is broken into about 12 rigid plates which slide over a semi-molten plastic layer of the mantle. Now each plate is bounded by some combination of these three plate boundary types. So meron din tayong tinatawag na plate boundary types. Ito yung movement ng mga tinatawag nating mga plates. At sa paggalaw ng mga yan ay may tatlong uri ng paggalaw. Yung tinatawag nating mga plate boundary types. At ang tatlo na yan ay yung pag-uusapan natin sa mga susunod na mga pages. Now there are three types of plate boundaries since there are three ways that plates can meet. Okay? Plates can move away from each other. So pag sinabi nating plates that move away from each other, para siyang itong dalawang plates that they move away. They move in a different direction. So ganito siya, dalawang plates. Okay? And then they move away from each other. Ayan. That is the first movement. The second one is they can move toward each other. So kung dalawang plates, they move toward each other. So magbabanggaan yung dalawa na yan. So magmumove siya ng pabangga. Okay? Pasalubong. That is the second. And then finally, they can slide past each other. So dalawang plates, they slide. Yung isa papunta ron, at yung isa naman ay papunta sa kabila. Paganon siya. Okay, so kung top view siya, ayan, dalawang plates, yung isa pataas, yung isa pababa. So they slide each other. So yun ang pangatlo. So una,
they move away from each other. That is the first move. Yung pangalawa, they move toward each other, pasalubong. And then, yung pangatlo ay yung tinatawag nating they slide past each other. Ayan. So, yun ang tinatawag nating three types of plate boundary. Okay? Ng introduction, inyong sasagutin ngayon yung page 2. Doon sa page 2, true or false lang naman. Follow the direction. So, 1 to 10 yun. Sasagutin ninyo as according to what you have learned doon sa introduction. Okay, so pagkatapos nyo doon sa pre-test, what I know, which is true or false, diretso tayo doon sa review. What's in? So, sinasabi dito, according to the theory of plate tectonics, Earth is an active planet. Indeed, ang ating planet Earth is an active planet. So, nagkakaroon ng iba't ibang mga pagbabago. Kaya nga, yung ating mundo noon, kaiba siya ngayon. So, kung noon ang ating mundo ay ganito siya, meron siyang tinatawag nating mga supercontinent, okay? Which is what we call Pangea. Ngayon, hindi. Iba't ibang mga continent na yan biglang nagkahiwa-hiwalay. So it takes millions of years. Lumilitaw na ang ating planet ay is an active planet. Now its surface is composed of many individual plates that move and interact. So yun ang pinag-usapan natin doon sa interaction. Constantly changing and reshaping Earth's outer layer. At dito sa mga pagbabago ng ating Earth, nagkakaroon ng mga effect, which we call ngayon ay earthquakes. At of course, nagkakaroon ng pagbabago sa hitsura ng mundo. Nagkakaroon ng mga volcanoes, mountains, proving that the Earth is indeed an active planet. Now, volcanoes and earthquakes are both result from the movement of tectonic plates. So kung mapapansin ninyo, sa mga balita, pagka nagkakaroon ng mga lindol, di ba ang palaging sinasabi, tectonic plates in origin. So yun po siya. Ibig sabihin, may paggalaw. At pag may paggalaw sa ating mundo, may earthquakes. At yung mga earthquakes na yan, binubuo yan yung biglang paggalaw ng mga tinatag nating mga plates. Okay? Now, plates are large pieces of the upper few hundred kilometers of Earth that move as a single unit as it floats above the mantle. Now remember, itong mga plates na ito ay mga lumulutang dun sa upper part ng mantle. Because yung mantle, hindi naman siya actually solid. It is a semi-solid. No? Para siyang maikukumpara sa isang gelatin. Yan, semi-solid siya. Hindi siya liquid, hindi siya solid. It is a semi-solid, no? Okay? At diyan lumulutang yung mga plates. Now, these plates are in constant motion. Palagi silang gumagalaw. At dahil sa paggalaw nito, nagkakaroon ng pagbabago sa ating lithosphere. As they interact along their margins, important geological processes takes place. Okay? Ano yung mga yon? Formation of mountain belts, earthquakes, and volcanoes. Now, doon sa tatlong types of plate boundaries, yun yung moving away, may earthquake dyan, at may pagbabago. Yung bang moving towards each other, may earthquake dyan, at may pagbabago. At yung they pass, slide each other, may pagbabago dyan, may earthquake din dyan. Okay? So yun ang tinatag nating mga convergent, divergent, at saka transform plate boundaries. May mga pagbabago dyan. Now, earthquakes are found along types of plate margins or boundaries. Doon sa tatlong types of plate boundaries, palaging may earthquakes. Yun ang sinasabi doon. Volcanoes, however, only occur at constructive and destructive plate boundaries. So, yung volcano naman daw, at saka yung mga mountains, hindi lahat nangyayari dun sa tatlong types of plate boundaries. Merong klase ng plate boundary na hindi mabubuo ang volcanoes at saka mga mountains. Pero may earthquakes.
Okay, yun ang malalaman niyo sa mga susunod nating mga discussion. And then a lot of volcanic activity occurs in the Ring of Fire. The Ring of Fire, quote and unquote, is a group of volcanoes that are located along the plate boundaries of the Pacific plates. So yung mga discussion, yung mga activity doon sa ating first week ng ating module 1, kung meron kayong mga ginawa noon, yung mga dots, yun ay mga tinatag nating mga volcanoes at saka mountains. Saan sila makikita? Doon sa plate boundary. Ibig sabihin, doon sa plate boundary, doon makikita yung mga mountains at saka yung mga volcanoes. At nagkataon, sa Pilipinas, tayo ay located sa Ring of Fire. Ibig sabihin, merong plate sa Pilipinas. Kaya nga palaging tayong may earthquakes at may mga volcanoes na pumuputok. Ayan. Okay? Most geological activity takes place at plate boundaries. Bakit? Kasi dyan nag-active yan eh. Active yung dalawa na yan, yung dalawang plate na yan. So mostly daw, dun sa plate boundary, dun nangyayari yung earthquakes at saka formation ng mga volcanoes at saka mountains. Okay? Doon madalas ang sinasabi dito. Now, this activity includes volcanoes, earthquakes, and mountain building. So para maiyan tulad natin na doon sa ating Sierra Madre o doon sa Cordillera, di ba? Yan ay mountain ranges. Ibig sabihin, doon sa pag may mountain ranges diyan, merong plate. Now, giant slab of lithosphere moving around can create a lot of activity. Okay? The features seen at plate boundary are determined by the direction of plate movement and plate motion and the type of crust found at the boundary. Okay. So, depende na lang kung anong klaseng types of plate boundary. Doon sa tatlo, yung tinatag nating convergent, yung pasalubong, divergent, yung pahiwalay, at saka yung transform. So, depende na lang sa tatlong ito para mangyari yung iba't ibang mga geologic processes o yung mga events. Andyan na yung earthquakes, andyan na yung mga formation of volcanoes and mountains. Depende. Okay? Depende na lang kung alin doon ang klase ng paggalaw. Page 2 uli sa activity card, what's new? Try to read the reading selection about tectonic plates. May mga nabanggit na ako dito kanina doon sa introduction at meron na kayong idea, no? And then pagkatapos nyo mabasa yung reading selection, sagutan yung 1 to 5, no? At yun namang question na yun ay patungkol naman doon sa reading selection. Punta tayo ngayon doon sa activity 2, yung plate identification. Doon sa plate identification, nandun yung figure 1, plates of the world. So makikita nyo dito yung mga Pacific plate, North American plate. So ganun na ganun yung sinasabi natin na ang mundo is not a one shell, but our planet Earth is composed of different shell. And these shells na tinatawag nating mga plates. So yan sinasabi dito. Doon sa next page, which is doon sa page 4, nandun yung figure 2, blank plates of the world. Okay? So, pag-aralan lang yung figure 1 and then yung figure 2, pagkisagot yung comprehension question. Okay? Sa page 6, enrichment card, ang activity dito, yung activity 1, letter A, type of plate boundaries map identification. Okay. So kung makikita nyo dito sa baba, may mga instruction dito. Sabi niya dito, lightly shade in its lithospheric plate with a different color if possible. So, ano siya? Kulayan nyo siya. Red, blue, yung mga ganon. Use the table below to draw arrow indicating the direction of plate movement at its boundary. Okay? And then, guess the location of mid-Atlantic ridge. Then check your answer with the... ang sinasabi dito, no?
So kulayan niyo siya, yung sa plate boundary map identification A. So pag nakulayan niyo ngayon, sundan ninyo yung type of boundary na nakalagay doon. Halimbawa, plate boundary, yung South American plate at saka yung African plate, hanapin niyo doon. And then may nakalagay doon sa opposite niya na divergent. Paano ba yung divergent? Oh, yun. Gamitin niyo, gumamit kayo ng arrow. So hanapin niyo muna yung South American plate, and then yung African plate, and then gawin nyo daw yung divergent. So paano ba yung divergent? O siyempre, gumamit kayo ng arrow. Makikita na naman dun sa page 4. Okay? So ganun lang. Hanapin yung dalawang yung mga plate. Okay? Yung plate boundary. Andun naman yung pangalan. Halimbawa nga yung South American plate, African plate, and then anong arrow? Saan ba ang direction nung divergent? Sa B naman, yung types of plate boundaries map identification B, ganun din siya. No. Basahin lang yung instruction, and then separate sheet of paper ito. So iba yung sasagutin niyo, gagamitin yung papel dun sa page 6, and then dun sa page 7, ganun din. So basahin lang yung instruction. Sa page 8, reflection card, copy the table below and write your insight in your activity notebook. So, kopyahin lang yon. Halimbawa, yung 3 things I learned from the lesson. So, yung mga natutunan nyo dun sa lesson. 1, 2, 3. And then, yung two interesting facts. Isulat nyo. Ano ba yung mga topic o yung mga katotohanan o yung mga facts na nalaman nyo ngayon na it caught your attention o made you interested. And then, yung one question I still have. So, after na napag-aralan nyo yun, meron pa kayong doubt. Meron pa kayong question na hindi pa nasagot dun sa mga discussion, isulat nyo rin. No? So, another sheet of paper na naman yun. Sa activity 3, interpreting a plate tectonic map, tingnan ninyo yung figure doon sa next page. Nakalagay doon yung map of plate boundaries. So, ito yung mapa. Now, ang sinasabi dito, doon sa page 4, activity 3, interpreting a plate tectonic map, basahin nyo yung direction. And then, sa pagbasa ninyo dun sa direction, makikita nyo yung different types of plate boundaries. Yung tinatawag nating divergent, convergent, and transform. And then, yung idea na yon, gamitin nyo dun sa pagsagot dun sa map of plate boundaries. Sabi niya dito, based upon the map below and your knowledge of plate movement, at yun nga, yung divergent, convergent, transform, determine its type of boundary and write your answer. And usually, pag sinasabi yung write your answer, ilagay dun sa malinis na papel. No? Okay. So, halimbawa, gawin natin halimbawa yung sa Pacific Plate. Okay. Makikita nyo din yung mga arrow. May mga arrow dyan. May pasalubong, pahiwalay. Identify nyo lang kung anong klaseng siyang types of plate boundary. Yun lang naman ang sinasabi doon. Sa page 14 ng ating module, sinasabi dito na ang lithosphere is made up of the crust and the topsoil part of the mantle. Okay? Yun ang tinatawag nating lithosphere. Okay? Na tinatawag din nating mga bumubuo sa plates. Now, it is broken into a small section called plates. Okay? Now, there are 2 basic types of plates. One is the continental and the other one is the oceanic plate. Now, yung continental plate, ito yung thicker but less dense. Yun namang oceanic plate, this is thinner but denser. So parang halimbawa, yung continental, makapal siya pero mas magaan. Yun namang oceanic plate, mas manipis pero mas mabigat. Okay. Now, itong continental at saka oceanic na ito, dalawang klase ng plates, pwedeng magkasalubong yan. Pwedeng maghiwalay
at pwede rin nang mag-slide each other. So sinusunod niya yung tatlong klase ng plates boundary. Okay, so ulitin ko, may dalawang klase ng plate, continental at saka oceanic plates. Itong continental at saka oceanic plates na ito, pwede nilang magawa yung tatlong uri ng paggalaw. Convergent, divergent, at saka transform. At pagka gumalaw ang mga yan, yung mga plate na yan, yung continental at saka oceanic, merong pagbabago. Sa page 15 ng ating module entitled Tasty Plates, yun ang activity 1. So parang sinasabi dito, may mga materials dito, yung Graham crackers, tasty nga naman, nakakagutom. Pero kung wala namang Graham, pwede naman kayo gumamit nung modeling clay o yung tinatawag nating plasticine o yung modeling clay, yung malambot na iba't ibang kulay na ginagawa ng mga elementary. Ngayon, kung gusto naman nyo ng Graham, kayong bahala. Pero ano lang ito, gagamit kayo nung plasticine o yung modeling clay o yung Graham, sundin yung instruction. Ang ipakikita lang naman dito ay yung anong mangyayari kapag ginawa nyo yung tatlong plate boundaries. Kasi yung isang Graham at saka isang Graham na crackers, they represent plates. So ano mangyayari kapag itong Graham na ito, yung dalawang plates, magkakasalubong? Pero may sinasabi dito na lagyan nyo ng tubig yung Graham para nga naman lumambot. Pero kung meron naman kayong modeling clay, malambot na yon. Ngayon, kumuha kayo ng dalawang modeling clay, dalawa. Yung isa represent one plate and the other one plate. Gawin nyo yung tatlong types of plate boundaries. And then, obserbahan nyo kung ano yung inyong mga mangyayari. At yun ang isusulat nyo. And answer the guide questions nandito sa baba, sa page 15. Sa page 16 naman, yung activity 2, at saka sa page 17, yung activity 3, related sila each other. The first one, you need to read the selection. Yung sa activity 2, convergent plate boundary. Now, ano yung mga plate boundary dito? May pairing yan Okay. Para mag-converge, dapat may dalawang plate. Okay? Pwedeng yung unang pair, pwedeng continental at saka continental plate. Pwedeng mag-converge yan. Since we're talking about convergent dito, so magsasalubong. Pwede naman yung continental at saka oceanic magsasalubong. Pwede namang oceanic at saka oceanic magsasalubong o yung convergent. So ano yung mga mangyayari dyan? Ano yung mga magiging results? Doon sa picture analysis naman, okay, a-analyze nyo dito yung mga picture na picture A, picture B, at saka picture C, and then answer yung comprehension question. Now, gawin natin halimbawa yung picture C. Ano yung mga plates na involved dyan? Andito yung continental plate at saka yung oceanic plate. Nag-converge, nagsalubong. So, a-analyze ninyo. And then, sasagutin nyo dun sa activity 2, merong term dun sa number 2, nakalagay dun, is subduction possible? Now, ano ba yung subduction? Pag sinabi nating subduction, this is the bending of a plate. Nagbibend, nababali, moving towards the mantle. Now, alin sa dalawa? Alin sa dalawa, sir, ang magbe-bend? Okay, ang magbe-bend dyan, okay, yung tinatag nating oceanic plate. Hindi yung continental. Kasi yung continental, although makapal siya, pero magaan. Yung oceanic, manipis siya, pero mas mabigat. Okay, so this is oceanic, this is continental. Pag nagsalubong, magsasabdag ang oceanic, pababa, papunta sa mantle. Yun ang mangyayari doon.
So, yun ang tinatanong, no? Doon sa question number 2. Is subduction possible? Subduction possible ba doon sa oceanic continental convergence? Meron bang subduction doon sa oceanic convergence? Meron bang subduction sa continental convergence? Okay. So yun yung mga activity sa involved sa page 16 at saka page 17. And then meron na lamang discussion doon sa page 18, sagutin yung enrichment card. And then meron naman tayo uling reflection card. And then assessment card sa page 20. And graphic organizer sa page 21. Okay. So yun po ang ating mga discussion sa Science 10 sa week 2 ng module 1. So kung meron po kayong mga tanong, magtanong na lamang po kayo sa ating group chat. To the best way I can, pwede ko yung sagutin. Good luck, and I hope to see you soon.